Hala, Hernandez, grabe ito. Siya kan lahat, just now, breaking news, Lacson, bumuelta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan, Balitang Pinoy TV. Syempre, supportahan natin yan. Balitang Pinoy TV. Pakisubscribe mga katunay. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV mga katunay. Pakisubscribe at pakifollow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang inihahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ayan, syempre, pagpatuloy natin. Heto, panibagong reaction video na naman patungkol po dito sa, I think, privilege speech ito ni Senator Lacson. Na ibinulgar niya itong tinatawag na BGC Boys. BGC Boys? Na nagwawaldas ng pera ng 950 million sa casino. Okay? Wow, BGC Boys. Nagwawaldas ng 900 million? Sa casino lang yun, no? Grabe. Kung tayo iisipin natin mga katunay, no, talagang high blooded kayo sa mga nangyayari. Nagkakanda kuba-kuba tayong magtrabaho lahat. Samantalang sila. Pag itong BGC Boys. Now, ngayon, sino itong mga BGC Boys? Picture ha, ipinakita nito ni Ping Lacson. Nakita doon si yung mga district engineer, itong si Alcantara ng DPWH. Nakita rin doon si Bryce Hernandez. Nakita sila doon sa casino ha, sa casino. So pakinggan natin itong si Ping Lacson at magre-react tayong lahat. Kayo nang humusga kung totoo ba itong mga ni-reveal or ibinulgar nitong ni Ping Lacson. Okay? Itong si Bryce Hernandez na nag-aakusa kanila Joel Villanueva, tsaka kay Jinggoy. Senator Joel at Senator Jinggoy, na sangkot raw sila sa flood control projects raw. Ay ngayon, wala kayong lusot dito itong mga BGC boys na ito, si Hernandez at si Alcantara. Kasi ipapakita ito ni Ping Lacson. Okay, so yun po ang ipapakita natin. Yung video na yan ang i-react natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin. Facebook like at YouTube. Share Donmar TV. Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay. So, ipapakita natin ngayon itong BGC Boys. Ang ganda naman. Mga walang yay, no? BGC Boys. Hindi pa ginawang BCJ na lang, no? Batang City Jail. Shout out, no? May mga tropa din tayo na Batang City Jails. Shout out dun sa mga tropang, pero hindi mga tropa natin kasi kahit wala tayo sa loob, di ba? Syempre, may mga naging kaibigan tayong Sputnik, o may mga naging kaibigan din tayo dating Komando, mga Batang City Jail, mga bahala na gang, yan, kasi tayo friendly tayo mga katunay eh. Friendly ang inyong katunay, di ba? Friendly itong si tunay na kritiko. Pero ito BCG. Hindi ko sila naging tropa. Okay, mga mayayaman to eh. Pangalan ninyo ha, BGC Boys. Ang social naman ng BGC Boys. Ha? Sa picture na ito na ipinakita ni Ping Lacson ay starring itong si Alcantara at si Hernandez. So heto, Ping Lacson, pasok! Mr. President, my esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, let me put this one issue away first.
Ayan ha, flooded gates of corruption. Grabe, Flooded gates of galit na ang taong corruption. bayan. Ayun na. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 While nagsalita itong si Senator Ping Lacson, kasabay ito sa live ng House of Representatives na tinatanong rin nila itong si Diskaya. Ayan si Luis Tru ang nagtatanong ngayon kay Diskara. Kasabayan ha. National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption. Grabe. A dam of deceit that is burst open. Ayan tingnan nyo yan mga kababayan. Grabe. Nagresulta po ang corruption sa flood control. Kawawa yung taong bayan. Oo nga kung tutusin, mga buwisit. Diba? Tayo, hirap na hirap tayo nung panahon ng baha. Tapos itong mga to nagpapakasasa. Ang kakapal ng mga pagmumukha nitong mga to. Grabe. Hindi mo alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha talaga. Sobrang ginawang pagpapahirap sa Pilipino nitong mga to. Facing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Ayan may grab driver pang nalunod sa baha. Simula na mabuksan ang agos ng usapan tungkol sa mga Ayan kawawa yung isang mama noon dito sa gilid. Yung kanyang bahay halos ipsa na ng tubig lahat. anomalya sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng Tingnan nyo, galit na talaga ang taong bayan. bugso ng puot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Kahit umulan lang ng kaunti, baha kaagad. Hindi kayo makakalusot dito kasi every time na umulan, natatandaan ng taong bayan ang kinurakot na flood control. At saka kung talagang inasikaso talaga nila yan, hindi dapat ganun yun. Na konting ulan lang is magbabaha agad. Dito nga sa lugar namin dati kahit bagyo na, pero hindi pa rin nagbabaha. Magdamag na umuulan, siguro may tagas-tagas sa loob ng bahay dahil tumataas yung kanal pero hindi mo nakikitang binabaha yung kalsada. Pero ngayon walang bagyo o kaya mahina lang yung bagyo. Konting ulan pero lubog na agad. Diba nakikita natin sa iba't ibang lugar yan. Dahil sa ginawa nila yan, siguro hindi nila lubos maisip na ganyan ang mangyayari. Na inisip nila baka hindi magbaha, makalusot tayo. Diba? O kahit nasabihin natin na hindi natin talaga pinagawa ng 100% yan, is baka hindi magbaha, makakalusot tayo, okay na, absuelto na tayo. Kaso nga lang, hindi lang isang beses nagbaha. 2024, 2025. Baka naman may 2026 pa yan. Mahiya naman kayo. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong. Tama. Our frustrated countrymen cry in Meaning to say, ineffective talaga ang leadership ni Bongbong Marcos. unison. Name, shame, and prosecute. We, in this august hall, share the same frustration, except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate. It is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power they may come from. Justice must catch up with these people because enough is enough. Having said that, my office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we receive on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet-to-be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up privilege speech today. Instead,
I will focus on sharing with you the various forms of corruption in fine print. Evidence so telling that it will nail the coffin for the summary dismissal and or prosecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health, in that it will make your blood boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. First, how the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials, entrusted to protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. And when I say partly, I do not mean paltry sums of money, Mr. President. Second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even ghost projects perpetrated by these incorrigible and probably... Yun talagang ghost projects na yan. Sobrang kapal na po sila dyan sa ghost project na yan. Diba? Wala nga maipakitang ebidensya na may itinayo. Tapos, Tama. ang nakalagay doon, bayad na? Bayad ka na ha? Sa totoo lang, no, dun pa lang sa pagbabaha pa lang sa atin, napakalaking ebidensya na yon na talagang wala silang ginawa. Mantakin mo, binayaran, andyadyan na, pero wala silang ginawa. Dahil kung may ginawa sila, sinasabi ko nga kanina, hindi magbabaha. Kung magbabaha man, syempre magbabaha siguro sa mga mabababang lugar, yung maliliit lang. Hindi ganun kalalaki. Diba? Pero ganyan yung ginawa nilang pahirap sa taong bayan. Sobra. Talagang masasabi mo na lang talaga, sobrang kapal ng mga pagmumukha na itong mga to. Diba? Kumbaga, yung sinasabi ni Senator Lacson, no? Na dapat makulong. Totoo yan. Dapat talaga may managot. Ang tanong, kaya ba talagang papanagutin niyang mga yan? Kasi kung talagang papapanagutin niyang mga yan, talagang matutuwa kami talaga kung may mga makukulong dyan. Kasi hindi biro-biro yan. Mantakin nyo. Diba? Parang sobra yung ginawa nila sa mga Pilipino dyan. Hindi lang dahil sa paglustay nila ng pera ng taong bayan, kundi sa kalokohan na ginawa nila. Talagang malaking pananagutan yan. Kung pwede nga lang mabulok sa kulungan yung mga yan, na mabulok na yung mga yan. Dapat ganun. Beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. BGC boys. We delve so deeply Ito na yung BGC boys ha. to the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. Grabe. On top of their... Matakin nyo, pera namin. Pinangkakasino nyo lang. Nagbabayad kami ng buwis. Tapos pinangkakasino nyo lang. Sus, Mariosep. Kasi alam nyo, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Pag tayo nga, bibili tayo sa mga grocery, sa mga ganto, sa department store, sa mga ganto, may nakikita tayong VAT, di ba? Yung VAT nun. Oh, meron tax yun. Oh, sa trabaho mo, meron ding tax. Oh, nagbabayad buong taong bayan dyan. Ilang taong bayan? Milyon-milyon tayo rito sa Pilipinas. Oh, sobra naman talaga. Tapos pangkakasino nyo lang. Sus, Mariosep. Million peso wristwatches, signature clothes, Ayan, and sneakers, and si whatever Price ba yan? else lavish Grabe. lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker. Kami nga, relos namin, tagda-200, tagto-250 lang dyan sa nagre-relos. Pero ito, milyones yung mga relo. Walang niya. Tapos ganyan lang yung trabaho, DPWH. Abay, sarap pala maging DPWH. Oh. Yung mga anak kaya natin, pagtrabahuhin na lang natin sa DPWH. Sobra, grabe. Kakahiya. BGC Boys. BGC Not Boys. Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known Grabe. to casino employees.
May Hindi mga samahan pa kayo ha. BGC boys pa kayo ha. tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. Hill Street. At siyempre, nagtatago sa Nakakatawa mga si Lacson ngayon, no? Aba, maganda yung sinasabi ni Lacson. aliases ang BGC boys. Let me do a roll call. Complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Bakit nakalusot yung Ang lisensya? kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara, Ayan. alias Joseph Castro Villegas. Ang yaman-yaman. OIC District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Erickson G. Hernandez, Ang yaman-yaman. alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer JP D. Mendoza, alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2 RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego Titindi na as mga... himself. Ginamit pa yung They may Sandro. hide their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. Grabe. Ano? 950 million in gross losses, Mr. Grabe. President. Grabe kayo. 950 million. Lapit na sa 1 billion yun ha. Pinatalo nyo sa kasino. Oh, sabi nga ni Senator Lacson yan, ha? Siya nagsabi niya na dahil sa investigasyon ni Senator Lacson, BGC boys, nagpapatalo kayo ng 950 million. Samantalang yung buong taong bayan, nung baha, is problemado sa ayuda, naghihintay. Nakaalam nyo ba, no? Yung mga taong bayan, no? Nakapila sa gitna ng baha kahit umuulan para makatanggap lang ng ayuda, ng pagkain, konting dilata, konting bigas, galing sa mga local government. No? Tapos kayo, nagpapasarap lang kayo sa buhay nyo, natuwang-tuwa kayo sa pagkakasino nyo at nagpapatalo kayo ng pera na hindi naman sa inyo. Grabe kayo. Okay lang sana kung pera nyo yung pinatatalo nyo, wala kaming pakialam dyan eh. Kaso nga lang, syempre, pera ng taong bayan yung pinapatalo nyo. Diba? Okay lang sana kapag nanalo kayo sa kasino, binabalatuhan nyo buong Pilipinas eh. Tapos ganyan kayo. Diba? Pera yan ang Base taong mga ito bayan, sa ha? official at validated na record mula mismo Kasino sa lang kayo? 13 kasino sa Metro Manila, Grabe. Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 grabe. million pesos. No. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza. At saka kung titignan mo naman, oh, sa DPWH ka lang nagtatrabaho tapos milyon-milyon kung magpatalo ka sa kasino. Gaano lang naman ang sinusweldo ng mga yan? O gaano lang naman ang nagiging komisyon niya kahit papaano? Pero kung talagang gagarapalin yung komisyon, maaari kang kumita ng milyon-milyon. Grabe. Tas PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos 418 sa nakabuwang million? talo sa iba't ibang mga kasino. Grabe kayo magkasino. Ang former district engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Huli kayo. Nagtatago pa kayo sa mga alias-alias, ha? Hindi nyo pa sinasabi yung mga pangalan nyo pag nasa kasino kayo, ha? Kala nyo hindi kayo maaamoy ni Lacson, ha ba? Good job. Kahit pa paano, good job. Good job. Good job yung pinakita kahit pa paano ni Lacson ngayon, no? Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPW's employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego Kapal ng mga alias pagmumukha na himself itong or mga as to. himself na may losses na 42.4
4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Yes. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys. Ayan, no? Casino win. BGC Boys. Yan, no? Gitna sila. Kumbaga, walang lihim na hindi nabubunyag. Palakpakan natin yan. Dahil nabunyag na. No? Walang bahong hindi umaalingasaw. Ayan yun. Gitna talaga si Alcantara, oh. Tapos katabi ni Bryce Hernandez. Anong masasabi nyo dyan? The BGC Boys. Alam nyo ako tutusin, no? Mababait pa nga yung mga Pilipino. Hindi katulad sa Indonesia. Siguro kung etong mga to gumawa ng ganyang kalokohan, tapos sa Indonesia sila, malamang ko, nako. Wala na sa mapa yung mga yan. Hindi, di ba? Ang babait pa nga ng mga Pilipino eh. Oh, hindi sila kumbaga, syempre nakakarinig lang sila ng hindi magandang salita. Hanggang salita lang tayong mga Pilipino, syempre pasensyoso tayo sa ganyan eh. Pero hindi natin maitatago yung galit dun sa nangyayari. No? Pero grabe tong ginawa nitong mga to, BGC Boys. Ayos yan. Pag nakulong yung mga yan, magtayo na lang sila ng magtayo na lang sila ng samahan doon. Oh, BCG Boys. Sakto, di ba? Di ba? May mga gang doon sa loob ng kulungan. Oh, yan. Pwede na yan. Grabe. Sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng daang milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. Grabe. JP Mendoza, 320 million pesos. Wow. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Hindi, syempre. Sarap talaga maglustay ng pera kapag alam mong hindi sa'yo. Yung alam mong hindi ikaw yung naghirap. Diba? Kita mo, pinasusugal lang, pinantatalo, parang baliwala lang sa kanila yan. Kasi iniisip nila, kikita naman tayo eh. Diba? Gano'n naman talaga eh. Mabilis lustayin ng pera kapag hindi ikaw ang naghihirap. Pero kapag ikaw ang naghihirap, tignan mo, ultimo 100 piso hindi kaya ilabas niyan. Eh baka nga pag natalo lang yan ng 1,000, mayaw na yan. Hindi sila masasayangan dyan sa pera na tinalo nila. Kasi, tama. Tama si Sir Don Mar. siguro nila, magkakaroon mababawi lang ito sa mga projects. Diba? Wow! Wow! Sinwento nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Correct. Sa Okada naman, may naka-record na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza na kung saan maliban kay ang style nila kapag di umano makakuha na sila ng example 500 million. Meron na silang 500 million. Ipapalit nila yan ng chips sa casino. Okay? So maglalaro sila doon sa casino. Magdamag yun. Na matalo na sila ng mga 1 million. Yung 500 million, i-declare nila na mga chips ito. Panalo na ito namin sa casino. Money laundering nga. Para sasabihin na ito mga ipinanalo nila ng mga pera ay panalo nila sa casino. Ngayon, nabubuking ni Ping Lacson. Ayun. Ganun pala yun, no? Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC Boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC Boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas, cash to chips 1.1 billion 428,000,170,000.
Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. Cash to chips ha, bilyones yan. B as in billion, hindi M or million. Cash to chips, 997,765,000 pesos. Grabe. Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman, cash to chips, 659,910,000 pesos. Grabe itong Chips mga to to. cash, 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman, alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips, 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti-Money Laundering Act. Hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Aba, hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC boys record pa hanggang noong nakarambuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Sumatotal, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga-Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC boys. Parang wala pa rin sa kanila, no? Ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Grabe. Wala pong konsensya mga ito, Mr. President. Talagang wala. Kung garapala ng pagwawalas ng kaban ng bayan sa mga kasino, lalong garapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin si Sir Don Mar TV na binigyan natin ng reaksyon at syempre si Senator Lacson. Ayan ang titindi ng mga binulgar ni Senator Lacson. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Alam ko, iinit ang mga ulo nyo rito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.